At ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! O Pining, ang aga-aga mo dito sa barangay hula. Akala ko mas mauuna ako sa'yo. Sabi kasi ni Kapitan, maaga ako. Ngayon kasi yung paglalabas ko ng pondo para sa honorarium. Ha? May honorarium na ba? Oo, friend. Kung ganon, pupunta rito ang mga pasaway na kagawad? Siyempre, alam mo naman ang mga yon. Kung honorarium ang pag-uusapan, mabilis pa sa kidlat ang dating. Mabilis sila sa honorarium, pero wala naman silang ginagawang magaling. Bakit kaya ganon ang mga kagawad na yun, ano? Lagi na lang sakit ng ulo ni Kapitan. Nung sila Kulasa at Shirley pa ang sekretary, ganon na sila. Oo nga eh. Kaya sa buong bayan ng Nangisayan, tanging barangay lang natin ang kulelat kung development ang pag-uusapan. Ay, Pining! Pining! Pining, si Ambring nandyan na. Palagay ko, kukunin na rin niya ang honorarium niya. Inunahan sila kagawad Asyong. Nagkakainis. Hindi pa ako nakakapunta ng bangko. May nag-aabang na. Ay, Pining! Pining! Nako, Ambreng, alam ko na yan. Nakikipag-unahan ka kina Kagawad Asyong na kukuha ng honorarium. Wala pa. Ilalabas ko pa lang sa bangko. Ay, nako, alam ko. Pero, hindi yan ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo. Ha? Bakit ka lumapit dito? At parang naasiwa ka sa akin. Ha? Ay, Pining, kanina ka pa, pinagpapantasya ni Benito dahil bakat na bakat yang dibdib mo. Ha? Nako, patay! Nakalimutan ko palang isinuot ang bra ko. Oo nga, naku. Sila ang kagawad ganda. Asyong. Hey, magbalabal ka ng tela. Baka pag nasahan ka, manyakis pa naman ang kagawad Asyong na yun. Ambring, ipahiram mo sandali ang tsalay ko mo kay Pining para hindi siya pagpantasyahan. Sige na, sige na! Ay, kahit wag na. Ang ganda. Sinabi ni Kagawad Asyong yan kay Pinang. Tapos pinagpantasya dahil nakalimutan niyang magbra. Oo, Kapitan. Naiyak nga si Pining kanina eh. Halos himasin ni Kagawad Asyong ang dibdib niya. Nakaw, sumusubra na talagang Kagawad Asyong na yun kung nandun lang ako, baka sinampal ka. Marami pa siyang sinabing masasakit na salita, Kap. Ha? Ano pang mga pinagsasabi ng Asyong na yan? Pangit ka na raw. Mas pangit pa ang asawa mo. Tapos, nagtawanan silang dalawa ni Kagawad Adong. Aba, ang tarantado. Sinabi niya yan. Oo, honey. Ay, Kapitan. Tapos, sa totoo lang hinipuan pa niya ako. Hinipuan ka? Bastos talagang Asyong na yun Nandun pa ba siya sa barangay hall? Wala na. Nakaalis na sila ni Kagawad Adong. Makikita ng Kagawad Asyong na yun. Kapag nagkita kami, nakaw, bubugbugin ko siya. Kagawad Asyong, Kagawad. Ikaw pala. Boy, anong may paglilingkod ko sa'yo?
Ni kagawad, narinig kong nag-usap sila na Kapitan Karyong at Veronica. Ah, Nagsumbong si Veronica kay Kapitan. Tinangkaw mo raw siyang gahasain. ha? Sinabi ni Veronica yung kay Kapitan. Oo, kagawad. Galit na galit si Kapitan. Sabi niya, kung magkakasalubong daw kayo, papatayin ka niya. Aba, sinabi niya yon, ha, boy? Oo, kagawad, dinig na dinig ko nga eh. At sabi pa niya, sa lahat daw ng pangit, ikaw ang pinakapangit. Aba, sinabi ni Kapitan yan. Oo, kagawad. Ay, buwisit ang karyong na yun. Dahil daw sa ginawa mong panghihipo kay Veronica, papatayin ka raw niya ng 2 beses. Aba, masyadong mayabang yata si Kapitan ngayon. Huwag mong sabihin sa kanya na akong nagsabi sa iyo, kagawad, ha? Oo, boy. Salamat sa pagpaparating mo sa akin, ha? Umanda ang babaeng yaon. Yan ang binabalak mong gawin, kagawad. Kakausapin ko at babalaan. Kung hindi siya titigil sa kasusumbong, ipatatanggal namin sa posisyon niya para magtanda. Teka, nandun pa ba si Karyong sa barangay hall? Oo, kagawad. Nandun pa siya. Puntahan mo na at patayin mo na siya. Tumatawag sa akin. Sino kaya to? Ha? Si Mami pala. Masagot nga. Hello, Mami! Bakit napatawag kayo? Veronica, iha. Napatawag ako dahil dumalaw dito ang mga kamag-anak natin. Alam mo bang, ipinagmalaki kita. Sinabi ko na ikaw ang barangay secretary dyan sa kinaroroonan mo. Kaya anak, pagbutihin mo ha. Kasi sa susunod na linggo, babalik sila. Kaya dapat, nandito ka para makita ka rin naman nila. Ha? Opo, Mami. Sige po. Babay na kasi marami pa akong gagawin eh. Kung ganun, uuwi ako sa Tacloban sa susunod na linggo. Ay, salamat naman. Natapos ko rin itong pinagagawa ni Kapitan sa akin. Papipirmahin ko na lang pagdating. Ay, kabayong pangit! Ay, Diyos ko! Kumusta ka na, Veronica? Kagawad, ano pong kailangan ninyo? Sobra ka na. Salbahe ka, no? Nagsumbong ka pala kay Kapitan? Kwan kasi, kagawad. Sinabi ko lang sa kanyang ginawa niyo sa akin. Napakasumbongera mo! At dahil sa ginawa mong yan, ipatatanggal ka namin sekretarya ng barangay. Wag naman po, kagawad, wag! Kailangan ka nang matanggal sa posisyon dahil ikaw ang gumagawa ng gulo. Kung ano-anong pinaparating mo kay Kapitan, kaya nag-aaway-aaway kami. Hindi po totoo yan, kagawad. Sinungaling! Gusto mo bang ipatanggal ka namin ngayon, ha? Pupunta na kami sa DILG. Huwag naman po, kagawad. Parang awa niyo na. Wes, kung ayaw mong matanggal sa posisyon, tigilan mo na yung pagsusumbong mo kay Kapitan. Naiintindihan mo? Ha? Opo, kagawad. Opo. Pineng, hati-hatiin mo na yung pera na panghonoraryo ba? Baka darating ng mga bastos na kagawad. Kung ano-ano naman ang sasabihin, talagang mapapatay ko na sila. Sige na, hati-hatiin mo na. Opo, Kap. Inilalagay ko na po sa sobre ang para sa kanila. Kanina pa tayo dito pero hindi umiimik si Veronica. Ha? Napansin ko rin, Kap. Baka naman may karamdaman.
Kahit may karamdaman yan, kakausapin tayo. Magtatanong kung anong nangyari. Pero ngayon, nakaw, hindi siya umiimik. Ano kaya nga problema ng babaeng itaw? Kausapin mo, Kap. Baka may mabigat na problema. Sige, sandali lang at lalapitan ka. Veronica, my love. Veronica, kumusta ka na? May sakit ka ba? Veronica, tinatanong kita, huwag kang lumayo. Veronica! Kap, hayon. Iniwasan ka? Palagay ko may malaking problema ang babaeng ito. Hindi naman kaya pinuntahan dito ng asawa nyo? At kung ano-ano na naman ang sinabi? Maaring ganun na nga. Uuwi ako at kakausapin ko si Punyag. Hindi pwedeng awayin na lang niyang awayin si Veronica. Talagang pinagseselosan niya si Veronica, Kap. Sige, Pinay. May iwan muna kita rito. Ikaw muna ang bahala dito sa barangay hall. Saan ka pupunta, Kap? Uuwi ako sa bahay. Kakausapin ko ang asawa ko. Hindi pwede na lait-laitin niya si Veronica. Kap, baka mapagbuhatan niyo siya ng kamay. Wag po. Pwede kang makakasuhan. Hindi. Pagsasabihan ko lang siya. Pero kung di ako makapagpigil, baka mabugbog ko ang animal. Sige, dyan ako na. Sandali lang po. Kap! Hindi na ako pinansin ni Kap. Delikado. Baka mapatay niya si Aling Punyang. Hey, Punyag! Tumigil ka na! Huwag mo nang late-latein si Veronica! Malapit na akong mapuno sa'yo! Mapupuno ng salop! Huwag mo nang hintayin umapaw pa dahil kakalusin na kita! Huwag mo na rin hintayin na mapuno ang galit ko. Kundi, puputulin ko na yung batuta mo! Sige, subukan mo! Subukan mo! Sinusubukan mo ako, ha? Friend, pwede bang mag-usap tayo sandali? Anong pag-uusapan natin? Napansin kasi namin ni Kap na parang iba ang kinikilos mo ngayon. Di naman Friend, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mong ilihim. May problema ka ba? Problema? Wala. Kung wala, bakit ganyan ka? Pati si Kapitan, nilayuan mo noong kinakausap ka. Sorry. Ayaw kong may kausap. Diyan ka na. Veronica! Sandali lang! Friend! Iniwan niya ako. Palagay ko, malaki ang problema ng babaeng ito. Pero, ano kayang problema niya? Ano? Oh, Kap! Nandito ka na pala. Kumusta ang pag-usap ninyo ni Aling Punyang? Kwan, binigyan ko siya ng liksyaw. Kwan, napagbuhatan ko ng kamay, Pinay. Ha? Naku, kawawa naman si Aling Punyang. Sana, nagtimpi na lang kayo. Teka, Kap, bakit ba? Nakashade ka? Wala. Pampurma lang. Tipong Japons lang ito Yes, so, bebe. Kwan, kumusta nga pala si Veronica? Malaki talaga ang problema, Kap. Patagay ko, may pinagdadaanan.
Nasisiraan ng bait. Ay, bakit mo naman na nasabi yan, ha, Pineng? Hinala ko lang, Kap. Kasi laging nagsasalitang mag-isa. Kaya dapat natin siyang isang guni sa isang dalubhasang doktor sa pag-iisip. Ha? Ganun ba? Teka, may kilala ka bang na ganung doktor? Dalhin natin doon si Veronica. Wala akong kilala. At saka, kapag may nakakita sa yung kausap mong doktor na dalubhasa sa pag-iisip mapagkakamalang nilang may sira sa pag-iisip. Nakaw, paano ba ito? Kailangan, makahanap tayo ng dalubhasang doktor sa pag-iisip na gagamot ng nasisiraan ng bait. O sige, Kap. Magpatulong tayo kina Ambring at Benito. Sige. Tawagin mo na silang dalawa. At sila ang uutusan kong maghahanap ng dalubhasang doktor sa pag-iisip. Opo, Kap. Ay boy, parang nag-aapurang umalis si Ambring at Benito. Saan daw sila pupunta? Naghahanap sila ng doktor na dalubhasa sa pag-iisip. Doktor na dalubhasa sa pag-iisip? Abay, bakit daw? Yung narinig kong pinag-uusapan nila, si Veronica. Bakit si Veronica? Anong nangyari? Parang nasisiraan daw ng bait, kagawad. Nasisiraan ng bait si Veronica? Oo, kagawad. Yan ang narinig kong pinag-uusapan nilang dalawa. Bakit nila nasabing nasisiraan ng bait si Veronica? Ano bang ginagawa niya? Ayaw daw makipag-usap kina Kapitan at Pining. Ha? Ganun ba? Abay, kung ganun, tagumpay ako. Nagtagumpay ako. Ha? Tagumpay ka? Anong ibig mong sabihin, kagawad? Huwag mo nang alamin. Ang mabuti pa tawagin mo si Ambring at Benito. Sabihin mo may kilala kong doktor na dalubhasa sa pag-iisip. Ha? Sinong doktor yan, kagawad? Sino? Gusto ko nang sabihin kay Kapitan yung sinabi sa akin ni Kagawad Asyong. Kaya lang, baka tutuhanin nilang ipapatanggal ako sa posisyon ko. Ayaw kong mawala ng trabaho. Ang akala nila, nababaliw ako. Kumuha pa sila ng doktor. Pinakiramdaman niya kung ano ang nararamdaman ko. Malalaman kaya ng doktor na yan ang totoong kalagayan ko? Kung sakaling malalaman niya, ano kaya ang mangyayari? Baka matanggal na ako sa posisyon ko. Matindang tama ng babaeng ito, Matindi ka mo bayaw. Dr. Reggie Cross pala. Kamukha mo si bayaw anong ibig mong sabihin? Tinamaan siya ng masamang espiritu at nakomplikasyon ng KP2 variant o yung flirt. Virus? Nakaw. Nakakasira ba ng bait siya na doktor? Oo, Kapitan. Pero huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya kong gamutin yan sa isang kondisyon. Sige, gamutin mo, Dr. Reggie Cross.
Anong kondisyon yan? Sabihin mo lang sa akin. Kapitan, kailangan natin ng malaking halaga para madali siyang gumaling at hindi na lumala. Magkano naman yung sinasabi mong halaga, Dr. Cross? Kailangan ko ang 1 milyon para magamot ko siya kaagad. 1 milyon? Ano? 1 milyon? Aba, saan ako kukuha ng 1 milyon na doktor? Kap, kung walang 1 milyon, sorry. Sa loob lamang ng 2 araw, mababaliw na siya. Ano? Hindi. Hindi! Saan kaya kukuha ng pera si Kapitan Karyong? Mga giliw naming tagapakinig, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!